We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Operasyon kan mga pantalan sa Kabikolan balik normal na. Mudslide nagragasa kasabay kan pag-uran nadara kan bagyong Aghon. Asin, paggibo kan Barikulkul, buhay na buhay sa Camarines Norte. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa ning katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalavieres. 7 persona na ikurit kan Office of the Civil Defense na nairido sa pag-agi kan bagyong Aghon sa Kabikolan. Sa ibong kaiyan, Bicol Region zero casualty sa pag-agi kan raot nin panahon. Uyan report ni Chris Novello. Kasabay kan pag-agi kan bagyong Aghon kan nakaaging weekend sa datos kan OCD Bicol. 7 persona ang nalugadan huli sa manlain-lain na insidente. Sa siyudad nin Legazpi, 4 kataong nalugadan makaliis, mabagsakan nin po nin kahoy, an piglulunadan tricycle kan mga ini. Tulos man na dinalagan sa ospital ang mga biktima. Sa Mercedes, Camarines Norte, sarong 58 anyos sa lalaki asin 12 anyos na makwapo kaini, ang lugadan makalis mabagsakan manin kahoy an harong kaini. Susog sa MD-RRMO Mercedes, inagihan din buhawi ang lugar na laging rason para mabawal ang kahoy asin buminagsak sa harong kan mga biktima. Nasa maray naman na kumugtakan ang mga ini. Sa Masbate City, nabagsakan manin po nin mangga ang sarong-harong. Maswerteng mayo man ang nakulugan sa insidente. Sa ibungkan mga insidenteng ini, darakan bagyong Aghon. Sigun sa Office of the Civil Defense Bicol, zero casualty man sa bilog na rehiyon. Well, wala naman tayo sir na reported dead or missing and we're very thankful po na ganun po yung nangyari. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga na-stranded na biyahero sa mga pantalan kan weekend huli sa bagyong Aghon, nakabiyahe na. Pag-andam kan Naga City LGU sa pag-abot kan tig-uran, nakatabang man subuot ang aning maibitaran ang pagbaha asin danyos na darakan bagyo. Ani ba pang detalye aramunta sa report ni Jessica Calino. Huli sa huma asin epekto kan bagyong Aghon, day tinugutan na magbiyahe ang mga roro na pabalyong isla kan Sabado asin Domingo. Nag-abot sa 1,484 na mga pasahero ang stranded sa 8 pantalan sa Bicol Region. Alagad kasuudma, Mayo 26, nakabiyahe na ang mga na-stranded sa mga pantalan kan Catanduanes asin Tabaco City sa Albay. Kasubagong aga, natugutan namang makabalyo sa Burias Island ang nasa 70 biyahero na na-stranded sa Port Management Unit Compound sa Banwaan kan Pasakaw. Alagad sa Camarines Norte, sigun sa Municipal Tourism and Heritage Operations kan Vinsons, nasa 74 mga turista pa ang nagtitinir sa Calaguas Island asin naghahalat sa clearance kan PCG kung tutugutan ng makabalyo nin dagat. Mantang harayo sa Naga City ang naging sentro kan bagyo, namatean mandigdi ang makusog na pag-uran kan weekend. Alagad sigun kinaga CDRRMO Head Ernesto El Camel, mayo man ining danyos na ipigwalat sa syudad. Ang nakatabang na maray si mga bagong storm drainage structure, lalo na sa may sa may boundary kang San Felipe, Magaraw. Nag-serve ito na maray si Pakagibo sa maray si Pakaadal kang City Engineer's Office. Then si may dyan man sa may Almeda, si Sagup Creek na pinagpuunuan na. Nakatabang mandaan amay asin dagos-dagos na paglinig sa mga kanal sa syudad, kaya mayo ni nairehistrong pagbaha. Ang bahaong porsyon na inikan Barangay Triangulo, may natipon daan na tubig kan magparauran, alagad day man duminiretso sa pagbaha. Ang pangapudan kan mga residente, malangkawan kuta na ang tinampo sa saindang lugar, asin anas ng masemento, nganing day naman matipunan nin tubig, asin magresulta pa sa pagbaha. Siguro na po kaming approve na kan syudad na tatrabaho sa Nagaro sa
3 million to, kantinad kaya na malangkaw ng drainage, tapos tatakupan siya, lagpas na po siya sa tabok, diversion, tapos na sa salog yung mga. Hurot man kan Naga City LGU asin mga barangay na idagos ang mga espuersong sa indang pigigibo nganing maibitaran an huma kan mga pagbaha. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, padagos na pigmomonitor ang bagyong aghon sa laog kan Philippine Area of Responsibility. Dawa nagkusog komo sarong typhoon, nakabalyo na sa landmass ang bagyong aghon asin padagos nang nagrarayo sa nasyon. Base sa 2 p.m. bulletin kan Pag-asa, pirang lugar pa ang nasa irarom kan wind signal kaibanan ang southeastern portion kan Isabela, asin northern portion kan Aurora na nasa signal number 2. Signal number 1 man sa northeastern asin southern portion kan Isabela, eastern portion kan Quirino, southern portion kan Nueva Vizcaya, natatadang parte kan Aurora, northern portion kan Quezon, kaibanan ang Polillo Islands, northwestern portion kan Camarines Norte asin Calaguas Islands. Sa latest track kan Pag-asa, padagos kaining babaybayon ang kadagatan hasta makaluwas na sa PAR sa Miyerkules. Sa ngunya, nagpupuon ng butungon kan bagyo ang duros gikan sa Sursulnupan na pag nagkusog, mapuon naman ang pagdanay kan habagat. Sa datos kan Metro Weather, may chance pa manin pag-uran sa Bicol Region, kabali ang Camarines Provinces, pirang parte kan Sorsogon, Masbate, asin Albay. Uran na dara kan bagyong aghon kan nakaaging weekend. Ipinagpapasalamat kan mga paraoma sa Camarines Sur. Pira sa mga ini, aaprobit sara na subuot na makatanom mientras may mga pag-uuran. Ang detalye, aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Kate, sa datos kan Pag-asa, 80 to 90 millimeters ang ibinagsak na oran o accumulated rain sa Bicol Region darakan bagyong aghon na paborable man subuot sa mga paraoma na sinda makapagtanom na. Gamit ang dikrudong traktor na ini, nagpupuon ng mag-andam sa pagtanom nin Paroy si Marisa sa indang 2 ektaryang umahan. Bulan ng Abril pakot asubot sinda matanom nin Paroy alagad, naging atrasado huli sa pagiging alangkan sa indang umahan, huli sa epekto kan El Nino. Sinabayan pasubot ini kan limitadong patubig sa indang irigasyon, alagad huli sa darang oran kan bagyong aghon, natubigan ang sa indang umahan na labi kaining pinagpapasalamat. Ay, sobra sa lang. Kasyanan darakula talagang katakani. Ay, ngunya ng mga aldaw na ini. Pagka dire-diretso na mong baka, dire-diretso na ning oran na ini. Paborable man subot para sa paraomang si Mark ang ibinulos na oran urog na, tasaro siya sa mga paraomang naglalaom sa tubig uran. Mabilis kami makapagsaka kasi pag hindi naman umulan, hindi na makapagsaka yung mga magsaka. Pirasa na si Mark asin Mario sa mga paraoma sa Camarines Sur na inaprobitsaran ang raot kan panahon kan nakaaging aldaw nga ni makapuon na sa pagtanom nin Paroy. Sa datos kan Pag-asa Southern Luzon uminabot sa 80 to 90 milliliters ang accumulated na oran sa rehiyon kan nakaaging weekend na maray subot na aprobitsaran kan mga paraoma makalis ang naging epekto kan El Nino sa mga paraoma. Kate, kung babalikan po ang bulan ng Marso hanggang sa presente, namatianta ang epekto kan El Nino na nagresulta sa pagkaalang asin paggaratak kan ibang mga umahan sa Bicol Region. Ang lauman kan mga paraoma, Kate, is magdagos-dagos na ining uran, ganing dagos naman sindang makatanom. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Huli sa makusog na uran kan Sabado, Mayo 25, darakan bagyong aghon, nagragasa sa tinampo ang baha na may kaibanan ng mga laboy asin gapo sa barangay Cagbulakaw sa Bakakay, Albay. Kaya naging padipisilan ang pag-agi kan pirang motorista sa lugar huli sa mudslide. Sigun sa MDRRMO Bakakay, may road construction sa lugar na nagresulta sa pagragasa kan mga debris.
mayo manin karungan sa lugar kaya mayo manin pig-ebakwar. Sa ngunyan possible na para sa mga motorista ang nasambitan ng tinampo, alagad pagirumdum kan MDRRMO, maging alerto huli sa namamate ang pabugso-bugsong pag-uran. Alerto rin po sila although it was already cleared yung area. Pero siyempre kung medyo lumakas pa yung ulan, baka magkaroon pa ulit ng mga ganong run-off. Sarong pampasaherong bangka na nagbiyahe gikan sa Banwaan kan Claveria pasiring sa Masbate City naglubog kan Mayo 24. Sigun sa Masbate PDRRMO, mayo pang storm signal asin travel advisory and PCG kan mga oras na magbiyahe an baroto. Alagad inabutan nin maraot na panahon sa tahaw kan kadagatan na naging rason kan paglubog kaini. Tulos man na nagresponde ang Aroroy MDRRMO asin PCG Masbate asin na rescue ang nasa 42 na katao na kinababalehan kan mga pasahero asin crew kan baroto. Mientras tanto sa Banwaan kan Piudoran Albay, na rescue man kan mga otoridad ang sarong parasira na nai-report na nawara makalis maglawod sa ibong kan maraot na kamugtakan kan panahon. Kasabay ka na makusog na uran ka nakaaging weekend na epekto kan bagyong Aghon, nagrasay ang daga na nagdudugtong sa Detour Bridge sa barangay Bagong Bayan, Panganiban, Catanduanes. Nagpapadagos kaya ang construction sa mismong tulay sa lugar. Tulos man na pig-irahay kan kontraktor ang nasambitan ng Detour Bridge, tanganing may maagihan ang mga motorista. Ngunya na aldaw possible na ang nasambitan ng lugar. Pirang patahian sa Naga City sibut na sa paghaman kan mga gala asin sablay na gagamiton para sa graduation rites kan senior high school students sa pirang eskwelahan sa syudad. Ang pagirumdum kan DepEd sa pagkondusir nin graduation rites aramunta sa istorya ni Jessica Calinog. 24 years nang paratahi ang 56 anyos na si Nanay Mirna. Asin sa arog kaining mga panahon, napaparanina ang graduation, mga suuluton sa paggraduar kan mga estudyante, pati na mga paratukdo ang sa indang pigsisibutan na mahaman. Mas okay po para pag igwaning nagpapatarahi, igwan na sindang magagamit. Kay puan maghalat pa. Si Nanay Mirna asin 19 iba pang mga paratahi kan tailoring shop na ini sa kasentrohan kan Naga City. Iyo ang tarabang na nagtatahi kan nasa 400 na gala sets na gagamiton sa senior high school graduation sa sarong universidad sa syudad sa bulan kan Hunyo. Igwa man ni nagpagibo sa indanin mga sablay na susuluton kan mga teacher sa graduation rites kan sarupang universidad sa syudad. Sigun kay Jonathan, bihira na ang mga nagpapatahi nin toga, kadaklan gala sets na talaga o sablay, mga modernong pigagamit sa graduation. Yung mas dakol talagang yun, mga itong pangbarong, yun ang mga perminidang pinapatahi niyan. Mientras tanto, enot namang nagpaluwas nin memorandum ang DepEd Schools Division Office kan Naga City kung sa inpigtawan doon na day required asin day pigo-obligaan mga estudyante na magsulot o magrenta nin toga para sa end of school year rites. Pigien kaminar ang simpleng seremonya na day kaypuhan ang magarbong sulot o gastos. Siring man kaini ang pigtutulod kan kabilogan kan Department of Education magin kan Commission on Higher Education. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Piglalaoman ang liwat na namang paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo sa aga Mayo 28. Sa forecast kan oil companies, 55 centavos per liter ang posibleng maging aumento sa diesel, 60 centavos per liter sa kerosene, asin 65 centavos per liter naman sa gasolina. Kanakaaging semana kan magpautob nin magkahalong oil price adjustment na epekto subuot kan pagkusog kan dolyar kontra sa piso. Sinabayan pa subuot ini kan production cut sa world market. Uminabot naman sa 7 pesos and 15 centavos per liter ang year-to-date increase kan gasolina, asin 4 pesos and 45 centavos per liter naman sa diesel. Komo pag-andam sa mas dakulang misyon kan pagbabareta sa eleksyon 2025, nagkondusir nin masterclass ang GMA Integrated News sa saindang mga parabareta asin staff. Pinapurbaran man kan COMELEC ang makina na gagamiton sa eleksyon 2025. Uyan report ni Don Jimenez.
Nga ni mas mapahewas pa ang kaaraman sa election 2025, nagsairarom sa GMA Masterclass Road to the 2025 elections ang mga parabareta asin staff kan GMA Integrated News. Pigtukar ni COMELEC Chairman George Garcia an overview kan eleksyon, voters education, asin nagkaigwa man in demonstration kan mga bagong automated counting machines. Pigpapurbaran man kan COMELEC ang pagboto gamit ang touchscreen na gagamiton sa pagboto kan mga OFW. Sa ano't na pagkakataon, pwede naman ang online voting sa registered Filipino voters abroad. Basta lang po constant monitoring, vigilance. Now, sa internet voting, naka-cloud siya pero at the same time meron siyang data center. Meron din siyang hard copy. The hard copies can always be used as basis of the results. Pigtukar man ni UP Journalism Professor Dr. Rachel Khan kung paano pigagamit ang Artificial Intelligence o AI sa politika asin eleksyon. Si GMA AVP for Legal, Attorney Jose Viner Ibarra, pigtukar man ang election laws. Ipigtukdo man ni the GMA New Media AVP for Information Technology and Data Privacy Rodel Arenas asin Social Media Manager Audrey Domasian kung paano madidetect ang mga deepfake asin online disinformation gamit ang maniba-ibang tools sa artificial intelligence o AI detection. Tanganing day maabusan social media. Nagsumitir na subot ang COMELEC ning draft kan pag-amyender sa probisyon kan Omnibus Election Code na obhetong ma-regulate ang paggamit ng social media kan mga kandidato sa campaign period. Pigi-isipan naman subot ninda kung posible nindang ipangalad ang paggamit ng deepfakes. For example, pag nagsubmit sila sa amin ng dalawang social media accounts, any other account outside of the social media accounts either promoting or not promoting the candidacy, it should be removed by these platforms. Because technically that's campaigning. This is certainly not our first election coverage, but to a degree, we are marching into unfamiliar grounds because of how rapidly technology is evolving. Let today's masterclass strengthen our commitment to fulfilling our mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan by helping preserve the integrity of the polls and our democracy at large. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Naapektaran kan bagyong aghon ang biyahe sa mga pantalan kan weekend. Katakod kayan, kumusta hunta ang sitwasyon ngunyan sa Pasakaw Port sa live tang pakikipag-ulay kay Coast Guard Chief Petty Officer Emerson Libreha, ang commander kan Coast Guard Substation Pasakaw. Diyos marhay na hapon po, Sir Emerson. Yes, ma'am. Magandang hapon din po sa inyo. Sir, una po sa lahat, nakapagbiyahe na po ba yung mga na-stranded na pasahero papuntang Burias Island dahil sa bagyong aghon? At ilan po ang naging total ng mga ito? So far, ma'am, yung no-sail policy natin is na-lifted na po kagabi. Kaya po pinayagan na po natin makapagbiyahe yung ating barko kaninang umaga. So, yung stranded natin kahapon is nasa record natin is 70. So, kaninang umaga po is medyo marami pong paserong dumating. So, nag-full capacity po tayo doon sa barko. So, marami po tayong pasero kanina. Oo, sir, sabi niyo po nga na lift na yung no-sail policy. Pero kumusta po ang sitwasyon ngayon dyan sa karagatan ng Pasakaw? Pinapatupad din po ba ang no-sail policy dun sa mga maliliit na mangingisda? Yes po, ma'am. Kasama po yung sila sa no-sail policy. Pag nag-raise pa na po ng signal number 1 ang ating station is kasama po sila sa hindi pinapayagan magkapaglaut at delikado po para sa kanila. So, kumusta, sir, ang assessment natin sa pananalasa ng bagyong aghon? So far po, ma'am, medyo malayo po yung track ng bagyo na dumaan is nasa Masbate.
So hindi tayo masyadong naapektuhan ng bagyo dito sa Kamsur. Ang naranasan lang po natin dito is malakas na ulan, yung hangin po ay hindi naman masyado. Kaya po wala po tayong reported na mga unusual incident na namimissing. Wala pong reported sa atin. Sir, mensahe na lang po natin sa mga residente ng Pasakaw, lalo na po yung mga nakatira dyan sa mga coastal barangays. So sa mga kababayan natin na nakatira sa mga coastal barangay, ang abiso lang po natin is lagi pong mag-iingat, mag-antabay po tayo sa mga inilalabas na mga abiso, alituntunin na ipinapatupad ng ating mga otoridad sa panahon ng mga bagyo, sama ng panahon, para po maiwasan natin ang disgrasya sa karagatan. Alright, Jos Mabalos po, Coast Guard Chief Petty Officer Emerson Libreha ng Coast Guard Substation, Pasakaw. Residensya sa Naga City nasulo, faulty electrical wiring tigihiling na pinagpuunan kan insidente sigun sa BFP. Uyan report ni Chris Novelo. Marikas na nagdakula ang kalayo sa nagbungkaras na kasulo sa sarong-harong sa Barangay Mabolo, Naga City. Ang pirang residente sa lugar na handal huli taharos magkadurukutan sa naan mga harong sa lugar. Sinailing gula-kula na si Sulo na. Wala ko na nagkukoy na mga tao, si mga pinili. At abang mga kandahin na may puminuto. Maswerteng day na naglakopan kalayo sa mga pagtaraid na harong. Mayo subot ang may sadiri ka na sulong harong na nagkataon na nasabay pa Batangas kan mangyari ang insidente. Susug sa Bureau of Fire Protection Naga City Central Fire Station, posibleng faulty electrical wiring ang pigpuunan kan kasulo. Posible na trigger subot ang lumang wiring kan harong kan magbalik ang kuryente makalihis ang pirang minutong brownout. Kaya makakita ng power interruption, nagkakaigwa kita kaya ng voltage strike, voltage surge. Yan po, paglawag ang kuryente, lalo na kung old installation na, siguro mga sabihin pa na mga dekada 2 o 4 na dekada na. Sa ngunyan inaarampakan mga otoridad ang kantidad kan danyos na winalat kan insidente. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Ngunyan na aldaw ang ika-66 na taong anibersaryo kan pagkamundag ni dating Naga City Mayor asin DILG Secretary Jesse Robredo. Ini sararuman na pigrumdum kan Naga City LGU kay banan anman iba-ibang ahensya asin opisina sa syudad ni Naga. Sarong wreath-laying ceremony asin community flower offering ang isinagibo sa Jesse M. Robredo Museum. Sinundan ini kan sarong Santa Misa asin tribute program para sa dating alkalde kan syudad. Presente man sa aktibidad ang tugang kay Nina si Butch Robredo na nagpahayag kan sa iyang pasasalamat sa padagos na pagrumdum sa iyang tugang asin sa legasiya na ipigwalat kay ini. Kami katong nawara si Jess, pigmatik mo ito. Kaya langon yan, nagaro ako minang maray, tigirumdum pagiraray siya, nagpapasalamat kami sa gabus na mga nag-aasikaso kay ini, gabus na nagdidigdi taon-taon para girumdumon ang sa iyang kumplean. Si Mayor kasi nahilingan taning kahigusan, diba? Naging famous siya dahil talagang marayon si palakaw niya kang yaon sa Igdi sa Naga. So siguro ito po ang siguro pamarisan ta. Pamarisan po kang kada saro. Bako lang po siguro ang PNP. Fluvial procession para sa Peña Francia de Mayo matrayumpong na isagibo sa ibungkan presensya kan bagyong Aghon. Pagselebrar kan Peña Francia de Mayo, pagtaong oportunidad subuot sa mga day nakakapartisipar tuyong kapiyastahan sa bulan nin Setyembre. Uyan istorya ni Jessica Kalinog. Sa aldaw na ipig sa irarom sa Signal No. 1 ang Camarines Sur. Iuman ang parehong aldaw na ihahatod ang imahen kan El Divino Rostro asin in Nuestra Señora de Peña Francia sa Basilica Minore sa paagi kan fluvial procession. Malumlum na ang panahon pagkahapon. Alaga da ikaini na pugulan ang mga deboto na makisumaro sa aktibidad. Pinayagan ng Marina na 200 katao lang ang pwedeng sumakay sa ating pagoda. So hanggang dun lang po yun. Tapos po lahat po ng ating mga devotee ay dapat nakasuot po ng life jacket.
antes pamanan fluvial procession, nagrondaan aluminum boats kan Philippine Coast Guard, nganing masyerto na mayo nin magibunin maraot sa porsyon kan salog na aagihan kan prosesyon. Sa tala kan Naga City Police Office, generalmenteng nagin matuninong ang bilog na selebrasyon kan Peña Francia de Mayo. Mayo pong untoward incident just like last year, yung may nag-araro na what do you call this, yung Montero. So right now, generally peaceful po si celebration ta po. Sigun ki Father Pablo Carpio, tuyong kapistahan kan mahal na inang Peña Francia pag Setyembre. Mayo nin ibang babae na dapat lunad kan pagoda, kundi siya sana. Kaya pigsasagibuan Peña Francia de Mayo, nganing matawan oportunidad man ang mga kababaihan na maeksperiensyahan ini. Pati na ang pagbuhat kan imahen pun sa Naga City People's Mall, pasiring sa Danlugan. Pero yun man yung magayon na mensahe sa itong mahal na ina ng unang taong kansa yung centenaryo. Ang sa iyang mga aki, gusto niyang maging maugma. Ang mangyayari ini sa paagi kan mga tao na naghihiras kan sa indang oras, kan sa indang effort, tapos iding sa indang treasure man, ng matabang. Kung anong matatabang, tanganing masimbagan ang sa indang mga pamilya. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Tuyong magkakaigwanin okasyon sa ditman o dakula, natural na sa mga Pilipino ang magkaigwanin inuman. Alagad, sa Banwaan kan Vincent's, Camarines Norte, urog na sa Barangay Mangkayo, mayo daanin magiging problema ang sa indong pagtagay. Huli ta pirming available ang sa indang barikulkol o nipa wine. Nagsisirbi naman ining hanap buhay kan mga residente sa lugar. Mayo subuot nin pagkakaiba ang paggibunin lambanog sa proseso kan paggibunin barikulkol. Ang katas o tuba na nakukuha sa tangkay kan nipa niluluto sa paagi kan gatong asin an sangaw kaini iyo ang pigtitipon para maginsarong barikulkol. Ang iba pigbubugtakan pa ininin flavor gikan sa mga putas asin pigpapabakal nin 25 pesos kada bote. Suportado man ini kan lokal na gobyerno mantang iniman ang naging inspirasyon kan ibang mga estudyante tanganing magbilog nin makabagong device na makakatabang sa paggibo nin wine gamit ang makabagong teknolohiya. Ay, hindi matatalo ito. Kinasanayan ng mga tao. Dahil na nga, dinadala nga na ito sa ibang bansa. Ganong napunta sa akin. Bago, at the same time, organic. Alam niyo po yung galing sa yung makikita natin na walang chemicals na kasama. So, pure and then, pag po nag-conduct tayo ng research, meron ding health benefits. Bistado na ang mga kampiyon kan NCAA Season 99 Indoor Volleyball Tournament. Sa Women's Division na kumpleto kan Binild Lady Blazers. Ang sa indang 3-peat kan daugon ninda sa Finals Game 2 ang Latran Lady Knights sa tulong set sa score na 25-18, 25-17, 25-18. Kasabay kay ni ang pagbisto como Most Valuable Player of the Finals kay Gail Pascual. Mantang Most Valuable Player of the Season naman si Cloan Mondoniedo na parehong miyembro kan Blazers. Sa Men's Division naguno man kan Perpetual Altas ang sa indang 4-peat kan daugon ang EAC General sa tulong sets sa score na 25-14, 25-22, 29-27. Ininaan sa indang ikaapat na sunod na Men's Volleyball Championship as in 14 overall. Dalan tanganing bistuhon sinda como may pinakadakol na kapangganahan sa men's volleyball team sa NCAA history. Most Valuable Player of the Finals si Jefferson Marapok, mantang Most Valuable Player of the Season liwat si Louie Ramirez. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta hala sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters.
Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.